Dati nang usap-usapan dito sa probinsya ang mga katatakutan tulad ng mga maligno at kulam. Kaya naman hindi na ako gaanong takot sa mga ito dahil ito ang nakalakihan kong panakot lang. Hindi naman ito napatunayang totoo nung ako ay bata pa. At ginamit lang ito para ang mga bata ay rumispeto sa matatanda. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay may isang pangyayari sa akin na magtuturo sa akin na may halong katotohanan pala ang mga bilin ng matatanda. Ako si Elmer at ito ang aking kwento. Noong ako ay binata pa, ay nang ibang bansa ang aking ama para buhayin ang aming pamilya. Simula bata pa kasi ako ay namatay ang aking ina at wala na akong naabutang mga lolo at lola. Dahil doon ay mag-isa lang akong naiiwan sa bahay palagi. Ginagabi na ako makauwi dahil wala namang nagbabantay sa akin na matanda. Binibilin lang ako sa aking mga kapitbahay, ngunit isa akong pasaway na binatilyo noon. Isang gabi, habang pauwi galing inuman, ay may nakasalubong akong matandang babae. Ang matandang babae na yon ay may reputasyon bilang isang mambabarang sa aming bayan. Napansin kong nakatitig ito sa akin at paglapit ko ay humihingi ito ng makakain. Dahil sa pagkalasing ko ay pinagsisigawan ko at tinaboy ko siya. Matapos nun ay nilagpasan ko siya at umuwi na. Pagkagising ko ay wala akong maalala sa aking nagawa at tanging hilo lang ang aking naramdaman. Lingid sa aking kaalaman ay may masamang karma pala ang susunod sa aking nagawa. Ilang gabi ang nakalipas ay tila masama ang aking pakiramdam at nahihirapan akong makatulog. Tila ba may naririnig kasi akong humihiging na tunog sa aking kwarto. Pagbukas ko ng ilaw ay nagulat ako nang makita kung saan galing ang tunog. Nabalot ang aking kwarto ng maraming langaw at nagliliparan sila sa buong bahay. Napabalikwas ako sa pagkakahiga at agad na tinaboy ang mga ito. Hinanap ko kung may nabubulok ba sa aking kwarto, ngunit wala akong nakitang maaaring pagmulan ng mga langaw. Doon ako nangilabot at biglang naalala ang aking nagawa sa matandang mambabarang. Napagtanto kong marahil ay sumama ang kanyang loob sa akin dahil sa aking kabastusang ginawa sa kanya, kaya ako ay pinarusahan niya gamit ang mga langaw. Ilang gabi ang makalipas ay lagi pa ding may dumadalaw na mga bangaw sa aking kwarto tuwing ako ay matutulog. Doon ko napag-isipan na lumabas muna para maglakad-lakad. Maya-maya ay nakaamoy ako ng mabangong pagkain sa isang karinderya. Agad akong umupo dito at naisipang umorder ng pagkain. Naisip kong humigop ng mainit na sabaw para malabanan ng antok sa takot na makita ulit ang mga langaw. Ngunit habang kumakain ako, ay may kakaiba akong nalasahan at napaduwal ako. Pagtingin ko ay may mga langaw na naglulutangan sa aking kinakaing ulam at sabaw. Napasigaw ako sa pandidiri at nagulat din ng ibang mga kumakain dahil tila pagkain ko lang ang nagkaroon bigla ng mga langaw. Agad akong umalis at tumakbo pauwi. Hindi ako makapaniwalang sinundan ako ng barang ng matanda hanggang sa labas. Hindi na ako makatulog at makakain ng ilang araw dahil sa takot sa mga langaw. Doon ko naisipan na humingi na ng tulong sa isang kilalang albularyo sa amin. Si Mang Rod ang albularyo ng aming bayan at siya ang aking agad na nilapitan tungkol sa barang sa akin.
Nilahad ko ang aking naging pambabastos sa mambabarang at pinaliwanag ni Mang Rod na bihira daw magalit ang matandang iyon. Ganun daw kalala ang pagdamdam nito sa aking nagawa dahil ang kadalasang binabarang nito ay mga taga-ibang bayan o kaya mga dayo. Pinayuhan ako ni Mang Rod na mag-alay ng manok at magsindi ng kandila sa gabi para lumayo ang mga langaw. Natuwa ako nang tila naglaho ang mga bangaw nung ako ay natulog matapos kong sundin ang mga bilin sa akin ng albularyo. Kaya naman nagkagana ako kumain ng almusal pagkagising ko. Ngunit habang kumakain ay tila sinakitan ako ng tiyan. Bigla akong sumuka at napansin kong may nakahalong mga langaw ang lumabas sa aking bibig. May iilan ding langaw na tila buhay pa at lumipad papalayo. Agad akong tumawag ulit kay Mang Rod para humingi ng tulong tanggalin ang aking pagsusuka. Pinainom ako ni Mang Rod ng mga pinakuloang mga dahon at pinahira niya ako ng mga langis. Matapos nun ay dinasalan niya ako at gumaan ang aking pakiramdam. Doon niya ako pinayuhan na humingi na lang ng tawad sa mambabarang para tumigil ang kulam. Pagpunta ko sa bahay ng matanda ay agad akong lumuhod sa kanyang harapan at humingi ng kapatawaran. Tinanggap naman niya ito at nagsabing humingi lang siya ng pagkain. Sana daw ay respeto na lang ang aking ibinigay imbis na pambabastos. Bilang dagdag na pampalubag loob ay inabutan ko ito ng pagkain at tinanggap niya ito. Ayon din kasi kay Mang Rod ay isa itong pagpapakita ng respeto at paghingi ng kapatawaran. Matapos nun ay hindi na muli pang nagpakita ang mga langaw. Nung mga panahong iyon ko natutunan na magtino sa aking buhay at maging marespeto sa kapwa. Kahit walang nagpalaki sa akin nung mga panahong iyon, ay natutunan kong maging magalang sa matatanda, pati sa aking kapwa-tao. Hanggang ngayon ay naging magalang na ako kahit kanino. Wala dapat pinipiling lugar, edad, kasarian, at kung anuman ang pagiging mabuti sa kapwa. Naging leksyon sa akin ang aking karanasan at mabuting may napulot akong aral dahil dito.